Hi guys, Tantan Santiago here, and for today's video, we will be presenting this visor from SEC, and as you can see, mas malaki to kesa dun sa stock na visor ni Aerox, and it cost around 1,200 pesos. So kung mapapansin nyo, may kalakihan siya. Mamaya papakita ko sa video yung comparison between the stock visor and this visor. So the package comes with this bracket. So actually nung umpisa hindi ko alam kung paano siya ikabit with the bracket, but with the help of some online friends sa Aerox community, may nakapagtulong sa akin kung paano siya ikabit. So this is the bracket, and it also comes with some bolts and nuts for the installation. Then this is the visor itself. So pag o-open nyo to, ingatan nyo mabuti kasi plastics katulad nito, medyo madali itong mag-scratch pag sumabit sa mga stapler, sa mga bala ng stapler. So ingatan ninyo mabuti. Kung may nakita kayong mga bala ng stapler, tanggalin nyo na muna para hindi sumabit or gumuhit dun sa visor. So, ito na siya. Nakabalot din ng plastic yung mismong visor para maiwasan yung scratches. And kung may mapapansin nyo, meron siyang print sa gitna. So, actually, dalawang klase ito. Merong isang smoked version and itong clear version. So, pinili ko itong clear kasi para ma-appreciate yung print. So, medyo may kakapalan siya. Hindi siya katulad ng ibang plastic na cheap itsura na manipis, na makapag-visor lang. Pero ito okay to. So, tanggalin muna natin yung stock. Kailangan nyo lang dito is a screwdriver para matanggal yung stock na visor. So, yung first attempt natin is ikakabit natin siya without the bracket. So, rekta to. Kabit agad natin yung visor na bago, yung malaki. So, syempre pag tinanggal nyo na yun, bigyan nyo na rin ng time na punasan nyo kasi mahirap linisin yun with the visor. So, ito na yung comparison between the two. So, kung mapapansin nyo, parang may around 40% na additional height from the stock one. Tapos, meron siyang edge sa gilid. So, ayan. So, kabit natin uli using yung stock na screws. Ingat mabuti, baka makagasgas yung screwdriver natin. Ayaw nating magkaroon ng scratches yung gamit natin, right? So, higpitan natin mabuti. So, ayan siya. Medyo flat yung style niya. Pero, okay naman siya. Wala namang masyadong difference dun sa stock aside from the color. Pero, mapapansin nyo agad kasi nga transparent siya. Trinay ko siya gamitin without the bracket. Totoo yung sinasabi ng ibang user na may kaalugan din siya. So, hindi naman ramdam. Wala namang ingay na na-produce. Pero, medyo maalog siya. So, try natin ikabit siya ngayon with the bracket. And dun sa mga nagturo sa akin, again, maraming salamat po. And ito siya. So, kailangan natin tanggalin yung side mirror kasi yung bracket pala, dito dapat nakasalpak. So, kailangan nyo tanggalin mabuti yung side mirror ng magkabila. So, pagkatanggal natin nun, ikabit na natin yung bracket dun sa visor mismo. So, ang pagkakalapat dapat nun, nakatapat yung single na butas ng bracket sa side mirror and yung dalawang butas dito sa visor. So, kailangan nyo lang Allen screw, tsaka hawakan yung kabilang side para mag-lock siya. So, make sure na nakalock mabuti yung sa visor part para hindi maalog. And then, yung dalawang butas na yun yung itatapat nyo sa side mirror.
So this is how it looks like. Ito yung front view kung naka-mount ka na sa motorsiklo. Ayan siya. So wag nyong sobrahan yung higpit baka kasi mag-crack yung butas. So mas papangit siya, diba? And masisira. Yung tamang tightness lang ang gamitin natin. So kabit na natin. Make sure na ikabit nyo na muna yung screws dun sa pinagkabitan natin ng nung stock visor, kasi mamaya pag naikabit nyo na to, hindi nyo na mailalagay yon. Tsaka hindi na natin kasi magagamit yun eh. Wala nang ilalagay doon since naka-bracket na siya. So ang mangyayari parang naka-float yung visor over dun sa lalagyan ng stock na visor. So, ayan na siya. Make sure na mahigpit mabuti para hindi umaalog sa harap or hindi pumapalo yung front part ng visor dun sa plastic part ng kabitan ng stock ng stock na visor. And ang pansin ko dito, may possibility na gumasgas yung bracket, yung nakadikit sa side mirror. May possibility siyang gumasgas. So, para mabawasan or maiwasan, try nyo mag-ipit ng rubber siguro. Ayun, kung mapapansin nyo, pagka na-fix na siya mabuti, may elevation siya na about 1 inch on top of the plastic dun sa front panel. So, yan, mapapansin nyo, medyo nakadikit yung bakal dun sa plastic fairings ng headlight assembly. So, ayan na siya. Fit na, and I hope you enjoy watching this tutorial and presentation itong produkto na to. So if you have other questions, just leave it in the comment section, okay? Ride safe guys, bye!